Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng batang si Onyok. Si Onyok ay isang batang pasaway at palaging sentro ng problema sa kanilang buong barangay. Palagi siyang nasasangkot sa gulo, laging nakikipag-away sa kapwa bata at iba pa. Siya ay nakatira sa isang baryo kung saan nababalot ng takot ang mga tao dahil sa mga ulat ng pag-atake ng isang aswang. Isa sa malaking problema nilang hinaharap ay ang pagkamatay o pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Dahil sa pangyayaring yun, nabahala ang kapitan ng baryo na si Kapitan Greg. Marami-rami na rin kasing nagrereklamo at may isang tao pa na nakapagsabi na ang may kagagawa nito ay isang misteryosong nilalang. Dahil dito ay humingi na ng tulong ang kapitan pero walang nakinig sa kanya dahil para sa ibang tao malaking istorbo lang ang pakikiisa sa pagbabantay at may nagsabi pa na trabaho ng mga tanod ang rumonda at gawin dapat nila ang kanilang mga trabaho ng mahusay. Ngunit ano kaya ang mangyayari kung malalaman nila na hindi lang basta hayop ang kaya nitong patayin at kainin? Paano kung may isa sa kababaryo nila ang maaktuhan nilang nilalapa ng aswang? Sino-sino kaya ang maglalakas loob sa kanila na harapin ang kinatatakutang aswang sa baryo? Kaya ba talaga ng mga ito na harapin at labanan ang aswang? Alamin po natin ang sagot sa kwentong inyong mapapakinggan ngayong araw. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maraming tao sa labas ng barangay hall. Maingay at maraming usisero. Nasa loob sina Onyok at Cardo. Parehong sugatan. Si Cardo ay may pasa sa muka at bitak ang labi. Samantalang si Onyok naman ay may gasgas sa siko at binti. Nasa harap nila ang punong barangay na si Kapitan Greg. May hawak na logbook at panay ang iling habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang batang menor de edad. Doon na naman ba ito, Onyok, ha? Ikaw na naman. Abay, wala pang isang linggo. May reklamo na naman sa'yo. Pinagtanggol ko lang naman po ang sarili ko eh. Nang-aasar po kasi yun kaya sinapak ko. Ano ka mo? Abay, mali yun. Kaya nga, mali naman nakit ka dahil lang sa napikon ka. Bakit? Totoo naman lahat na mga sinabi ko ah. Anong tama? Tama ba? Nasabihin mong putok ako sa buho, ha? Oo, bakit? Hindi lang naman ako nagsasabi nun ah. Halos lahat ng mga kalaro natin yun ang sinasabi nila. Kasi wala kang magulang dahil putok ka sa buho. Cardo, tama na. Hindi nga naman tama na magsalita ka ng ganyan sa kapwa mo, bata. Masama yan. Bakit nyo naman siya inaasar ng ganun? Nauna po kasi siya eh. Nanggugulo po sa laro namin. Ayaw po kasi nila akong isali, Kap. Gusto ko po makipaglaro sa kanila ng maayos pero ayaw po nila. Tapos, tinutuksupong nila ako ng kung ano-ano. Hindi ka nga pwede sumali kasi ayaw nila sa'yo. Magulo ka at maligalig ka kalaro. Tapos sabi nila madaya ka daw. Ayaw mo na natatalo ka. Sino may sabi? Kung di mo sasabihin, sasapakin kita uli. Anong sasapakin na sinasabi mo, ha? Sige, subukan mo. Kita niyo na, Kapitan, kung gaano katapang at kabastos ang bunganga ng batang yan. Hoy, ikaw, Onyok. Ayaw ka nilang kalaro dahil balasubas ka.
Lorena, sandali lang. Pati ba naman ikaw gagatok sa away ng mga bata? Pabihira naman. Hindi naman tama na pagsalitaan mo ng ganyan ang apo ko. Ayan, yan ang problema, Mang Pedro. Kaya lumalaking sangganoy ang apo nyo. Kasi, kinukonsinti nyo. Hindi ko kinukonsinti ang anumang maling nagagawa ni Onyok. Pinarurusahan ko yan at pinangangaralan. Talagang sadyang nag-aaway lang ang mga bata. Saka sa anak mo na rin ang galing, hindi ba? Inasar nila ang apo ko. Sila ang nagsimula. Abay, hindi si Onyok. Nako, tumatanda kayong paurong kung ganyan ang katwiran nyo. Tignan mo nga tong anak ko. Bugbog sarado dyan sa apo mo. Gagawin ba to ng matinong bata? Sige nga. May mga sugat din naman ang apo ko. Parehas lang sila. Hindi naman po ako nabugbog, Lolo eh. Nadapa lang po ako kasi hinabol nila ako. Pero kung nilabanan ko yung mga yan, nako, baka lahat sila bugbog sa akin. Biglang binatukan ni Lolo Pedro si Onyok. Hindi naman malakas, pero sapat para tumigil sa pagtawa ang bata. Kita mo na, Mang Pedro. Pasaway talaga ang apo mo na yan. Kaya nga po, Nay. Alam nyo, sinuntok ako niyan at tumama dito sa may bibig ko. Ito, putokan, sakit-sakit. Nahihilo pa nga ako kanina eh. Akala ko mahihimatay na ako eh. Kung nahimatay ako, baka mabago kong ulo ko tapos mamatay ako. Wala ka ng anak. Kita ko nga, anak eh. Ang dami mong sugat at pasasabo ka. O ano, masaya ka na, Onyok? Masaya ka na palagi ka nandito? Kung di ka pa ba naman tarantadong bata ka, nagsisiga-sigaan ka dito. Akala mo kung sino ka. Baka gusto mong ako magdisiplina sa'yo. Baka sakali ay bumait ka. Grabe naman po kayo, Aling Lorena. Gusto ko lang naman po makipaglaro eh. Eh ayaw ka nga namin kalaro eh. Bakit ba tigas-tigas ang ulo mo? Tama na yan. Kayong dalawa ha, Cardo at Onyok. Ang babata nyo pa, pero dinaig nyo pa yung matatandang siga dito sa baryo. Makinig kayo ha, lalong-lalo ka na, Onyok. Ito na sana ang huling beses na mapupunta kayo dito sa barangay. Ayoko na kayong makita dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Oh, narinig mo ah. Huwag na tayong pupunta dito. Ikaw kasi sumbong ka pa ng sumbong eh. Teka. Hindi ganun ang ibig ko sabihin, Onyok. Ang gusto ko ay magkaayos na kayo at wag na ulit mag-aaway. Iwasan nyo yung laging nakikipagbasagan ng ulo. Masama yan. Gusto nyo bang makulong? Wala naman pong nakukulong na bata, di ba, Kapitan? Mga minor de edad pa lang po kami. Hindi niyo po kami ikukulong. At talagang yan ang kinakapitan mo. Kaya malakas ang loob mo na palaging makisali sa gulo. Kasi alam mo na hindi ka makukulong. Hindi naman po. Ipinagtatanggol ko lang naman po ang sarili ko sa paraang alam ko, Kapitan. Bakit nila ako tinatawag na putok sa buho? Bakit? Alam ba nila yung nararamdaman ko? Inisto ko po ba na walang makilalang mga magulang? Anong alam nyo? At anong karapatan nila na lait-laitin ako? Eh hindi naman sila nagpapakain sa akin. Kita mo na, Kapitan, kung paano sumagot yung batang yan? Naku, napakabastos talaga. Walang modo. Teka, sandali lang, Lorena. May punto naman si Onyok eh. Di naman talaga tama na gawing panunukso yung pagkatao niya at kung ano ang kulang sa kanya. Ano ba naman kasi, Kapitan? Palagi na lang siyang ganyan. Ano naman ang gagawin namin mga magulang na lagi na lamang nabubugbog ang anak? Mas mabuti ay pagsabihan po ninyo ang inyong mga anak. Kung maaari, wag lang tuksoin itong si Onyok. Aba, kami pa talagang mag-a-adjust, Kapitan. Parang pinapanigan niyo po yata ang basagolerong bata na yan. Lalong lalaki ang ulo niyan. Hindi naman sa ganun. Ang mabuti pa ayusin na natin to. Onyok, Cardo, kayong dalawa, makinig kayo ha. Wala akong kinikilingan sa inyo. Parehas kayong nagkamali. Kaya ngayon, pareho kayong bibigyan ng leksyon. Bukas, magko-community service kayo. Ano kanyo, Kapitan? Bakit pati ang anak ko? Pampihira naman, oh. Patapusin niyo muna ako. Ito ang pasya ko, Lorena.
makinig ka din. Itong dalawang bata ay kailangan parusahan para hindi na pamarisan ng iba. Magtutulungan sila sa mga gawaing pambarangay. Sa umaga, maglilinis sila dito sa barangay hall at doon sa may covered court. Magdadamo sila, magwawalis at kung ano-ano pang pwedeng magawa. Maghapon yun ha. Kung makita ko na magbabanggaan pa kayo ulit, may parusa na naman. Wala akong pakialam sa juvenile yun na yun. May pinagmamalaki mo, Onyok. Ako ang kapitan sa baryo natin. Kaya ako mas nakakalam kung ano ang mabuting gawin para sa ikaaayos ng lahat. Naiintindihan niyo ba? Opo, Kap. Ikaw, Cardo, bakit di ka sumagot? Hindi ka ba pumapayag? Payag po ko. Kapitan, hindi ba dehado naman ang anak ko dyan? Sa totoo lang ayoko na nga sanang palapitan dyan sa pasaway na bata na yan ang anak ko. Tapos, gusto mo pang mag-community service sila? Anak ko na nga yung nabugbog Patas ang pasya ko, Lorena. Dapat silang dalawang managot. Pareho silang may kasalanan Ang anak mo, hindi yan mabubugbog kung hindi ng asar. Hindi ba? Hindi lang naman kami ni Cardo nagrereklamo sa batang yan. Madami na kami. Kayo na rin ang nagsabi na madami ng kaso yung bully na yan. Napakunot ang noo ni Onyok. Sinimangutan nito si Aling Lorena. Bahagya pang ibinagsak nito ang kanyang kamay na parang nagmamakdol. Kita nyo na ang ugali, Kapitan. Bastos talaga. Walang modo ang batang yan. Sandali lang naman, Lorena. Hindi na tama yan lumalabas sa bibig mo Masyado ng pasmado. Bata yung kausap mo. Abay, hindi tama yan. Anong hindi tama? Ikaw, ang tanda-tanda mo na. Hindi mo maturuan ng tamang pag-uugali ang apa mo. Mabuti pa, ay hindi mo na yan. Tama na! Tama na! Subukan mong ituloy ang sasabihin mo. At tayong dalawa magkakasuhan dito. Tama na ho, Mang Pedro. Huwag kayo mag-away sa harapan ng mga bata. Aling Lorena, kung hindi po kayo sang-ayon sa pasya ko, abay kayong dalawa ni Mang Pedro mag-community service o maaaring kayong maikulong at dumaan sa counseling. Gusto niyo ba yun? Ay, hindi, Kapitan. Hindi. Sige, yung mga bata na lang. Total, sila naman ang nag-away. Sila matitigas ang ulo. Abay, wag niyo kaming ikulong. Ang dami kong ginagawa sa kamay hanap buhay pa ako. Kung yan ang sagot niyo sa akin, tapos na ang usapan natin. Kayong dalawa, Onyok at Cardo, alas 8 bukas, bumalik kayo dito sa opisina ko para maituro ko na sa inyo kung alin ang ipapagawa sa inyo. Opo, Kap. Pupunta po ako bukas ng umaga. Ako din po, Kap. Yaman din naman na nagkasundo na tayo sa parusa nyo. Aasahan ko ba sa inyong dalawa na hindi na kayo mag-aaway o magsasakitan? Opo, hindi na po mauulit. Pagkatapos ng usapan, ay tila gumaan ang loob ng lahat. May kasunduan na at malinaw na rin ang parusa sa dalawang bata. Matapos pumirma sa logbook, ay tahimik na naglakad palabas ng barangay hall sina Onyok at Cardo. Ganon din ang mga kasama nilang matatanda. Samantala, pagdating ng maglolo sa kanilang bahay, agad silang pumasok sa loob. Si Onyok ay pangiti-ngiti pa, parang walang nangyari. Pero biglang nawala ang kanyang ngiti nang mapansin ang seryosong titig ng kanyang lolo. Kung gaano ito kakalmado sa opisina ng kapitan kanina, gano'n naman ito ngayon, nakakatakot. Hindi alam ni Onyok kung tatawa ba siya o mananahimik na lang. Saglit siyang napakamot sa kanyang ulo at umiwas ng tingin. Ngunit hindi man lang kumurap o kumilos ang matanda. Nanatiling nakatitig ito sa kanya. Tumikhim ang matanda. Alam niya na ang ibig sabihin ito. Lolo, baka naman pwedeng bukas niyo na lang ako pagalitan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lolo Pedro at dahan-dahan itong lumapit. Natakot si Onyok at bahagyang napaatras. Sa isip ng bata, mas mahirap kalabanin ang kanyang lolo kaysa sa buong grupo ni Cardo na nakabangga niya kanina. Onyok, Onyok!
Hanggang kailan ka ba matututo, ha? Kasi po, Lolo Huwag ka nang sumagot! At narinig ko naman na lahat sa barangay hall kanina. Lahat ng katwiran mo. Ayoko nang marinig ulit at nanggigigil ako sa'yo. Napapailing ang bata. Kinagat niya ang labi niya at tila pinipilit na wag umiyak. Umupo si Lolo Pedro sa bangko at tinuro ang apo. Halika nga dito. Halika. Umupo ka dito sa tabi ko. At mag-usap tayo ng masinsinan. Dahan-dahang lumapit si Onyok at umupo sa harap ng kanyang lolo. Tahimik silang nagkatinginan. Sige, sabihin mo nga sa akin. Kung ayaw ka nilang kalaro, anong dapat mong gawin? Lumayo po o kaya pwedeng maghanap po ng ibang kalaro. Tama ka dyan. Alam mo naman pala eh. Pero bakit hindi mo ginagawa? Sige nga. Bakit ka pa nakipagbugbugan? Bakit mo sinapak si Cardo? Hindi nakaimik si Onyok. Nakatungo lang siya. Pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Alam mo ba kung ano ang tawag sa ginawa mo, ha? Ano po, Lo? Bully. Bully ang tawag doon. Pero Lo, pinagtanggol ko lang naman po ang sarili ko Hindi totoo yun. Nanakit ka ng kapwa mo Kasi alam mo na mas malakas ka sa kanila. Ang taong ganyan walang respeto sa iba. At kapag walang respeto, wala talagang tao na gugustuhin lumapit o makipaglaro sa kanya. Naiintindihan mo? Opo. Pero kapag hindi naman po ako lumaban at nanahimik lang po ako, sila po ang mananalo. Ayaw ko pong natatalo, Lo Anak ng tetego. Hindi! Mali ka! Hindi palaging panalo ang tao, Onyok. Kahit ako, kahit ang mga matatanda natatalo din. Pero ang tunay na malakas na tao, marunong tumanggap ng pagkatalo at marunong rumespeto sa kalaban. Ang mahina, yun yung hindi marunong umamin ng pagkakamali. Sandaling natahimik ang bata. Kita sa mukha niya na nag-iisip siya. Apo, kapag palagi mong idadaan sa suntok o pananakot ang problema, isipin mo hanggang saan ka aabot. Kung lumaki kang ganyan, na hindi nagbabago ang ugali mo, baka wala nang may gustong makipagkaibigan pa sa'yo. Lahat ng tao, iiwas sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Onyok. Naramdaman niya ang bigat ng salita ng kanyang lolo. Onyok, mahal kita. Apo kita Pero ayokong lumaki kang basagulero at bastos. Gusto kong lumaki kang marunong rumespeto, marunong makisama. Kasi kapag marunong kang makisama, marami kang magiging kaibigan. At kapag marami kang kaibigan, hindi ka nag-iisa. Mas masarap mabuhay ng may respeto kaysa mabuhay ng takot sa'yo ang lahat. Dito tuluyang nag-init ang mga mata ng batang si Onyok. Hindi niya na napigilang mapaluha. Napayuko siya at mabilis na pinunasan ang luha gamit ang braso. Pero lalo lamang dumami ang patak. Pasensya na po, Lo. Pasensya na po talaga. Hindi ko na po uulitin. Napangiti si Lolo Pedro at hinaplos ang ulo ng apo. Yan ang gusto kong marinig. Tandaan mo, Onyok. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi sa suntok na susukat. Narito, nasa puso. Kung mabuti ang puso mo, mas malakas ka kaysa sa lahat ng suntok na kaya mong ibigay o tanggapin. Niyakap ni Onyok ang kanyang lolo. Mahigpit at totoo. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Sa sandaling yun, alam niyang may natutunan siya na ang bawat laban ay hindi kinakailangan tapusin sa marahas na paraan.
Susubukan ko po, Lo. Iiwas na po ako sa gulo. Tatandaan ko po palagi ang mga sinabi niyo po sa akin. Hinaplos ni Lolo Pedro ang likod ng apo at napangiti ng bagya. Ilang sandali pa ay tumayo si Lolo Pedro at naglakad papunta sa kusina. Kumuha siya ng isang basong tubig para sa apo at inabot niya yon kay Onyok. O heto, inumin mo muna yan. Ay tama na ang pag-iyak. Basta ipangako mo sa akin bukas, kapag nagkita kayo ni Cardo, wag na ulit kayo mag-aaway, ha? Tumango si Onyok at pagkatapos ay ngumiti. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, ay abala na ang mga tao sa barangay hall. May mga taong nakapila para sa mga dokumento at may nagrereklamo tungkol sa mga alagang nawawala. Samantala, sa loob ng kanyang opisina ay abala na rin si Kap sa mga pagpipirma para sa mga papeles. Ilang sandali pa ay dumating na si Onyok kasama ang kanyang lolo. Tahimik lang ang bata. Medyo nakayuko at halatang naiilang. Marami kasi ang nakamata sa kanila habang papasok sila sa loob. Hindi nagtagal ay dumating na din si Cardo, kasama naman ang kanyang nanay. Magkasunod na pumasok sa loob ng opisina ang dalawang bata. Oh, mabuti naman. Narito na pala kayong dalawa. Halina, lumapit kayo dito. Magkaharap na naupo sina Onyok at Cardo. Pareho silang walang imik. Ang una niyong gagawin, lilinisin niyo yung covered court. Maraming mga basura at saka alikabok na naipon doon. Kailangan malinis yun agad-agad kasi gagamitin ng mga kabataan mamayang hapon para sa practice nila sa liga. Natahimik ang dalawang bata. Nagkatinginan sila saglit, pero pareho ring umiwas agad ng tingin. Pagkatapos nyo naman sa covered court, magdamo naman kayo doon sa may gulayan ng barangay. Kailangan malinis ang paligid ng tanim para hindi masira ang mga gulay doon. Malaking tulong yun sa barangay natin dahil doon minsan kinukuha ang mga gulay na ipinamimigay sa mga pamilyang kapos sa pagkain. Biglang kumunot ang noo ni Cardo at napakamot pa sa kanyang ulo. Napansin naman agad yun ni Kapitan Greg. Teka sandali, bakit ba, Cardo? May gusto ka ba sabihin? Kap, bakit parang ang dami niyo naman pong gustong ipagawa sa amin? Magdadamo pa po. Lawak-lawak po ng gulayan niyo ah. Baka gabi na po hindi pa po kami tapos doon. Aba, nagre-reklamo ka na kagad. Hindi mo pa nga nasisimulan. Alam niyo ba na mas mahirap pang makipag-away kaysa dun sa ipinapatrabaho ko sa inyo? Huwag na kayong magreklamo kasi bibigyan ko naman kayo ng merienda pagkatapos niyong walisan ng court. May tinapay at juice na hinahanda si Missy sa bahay. Basta ba't gawin niyo lang na maayos ang trabaho ninyo? Mabilis lang yan. Baka nga hindi niyo namamalayan tapos na rin kagad. Napilitan na lang na tumango si Cardo at si Onyok naman ay hindi pa rin nagsasalita. Tahimik lang itong nakikinig. O siya, sige na. Huwag na natin patagalin to. Pumunta na kayo dun sa court. Nandun na yung mga kailangan nyong gamitin. Nandun na yung walis at daspan. Naiintindihan nyo ba? Sabay na tumango ang dalawang bata. Mabuti naman. Sige, umalis na kayo at magtrabaho na. Tumayo na nga ang dalawa at saka naglakad palabas ng opisina at ng barangay hall. Pagdating nila sa covered court, kita agad nila ang kapal ng mga basura at alikabok na nakakalat sa sahig at sa gilid ng court. May mga plastik na tinangay ng hangin at ilang bote rin ng soft drinks na iniwan ng mga kabataang naglalaro. Tahimik na kinuha ni Onyok ang isang walis tambo at daspan. Si Cardo naman ay kinuha na rin ng isa. Walang nagsasalita sa kanila. Hindi sila nagpapansinan at mas lalong hindi nila tinitignan ang isa't isa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng walis.
Maya-maya pa ay hindi na nakatiis si Onyok. Pasimpleng sumulyap ito sa kasamang bata. Nakita niyang nakakunot ang noo nito. Halatang wala sa mood. Ngunit habang nakatingin siya, biglang natisod si Cardo sa isang nakausling kahoy sa gilid at muntik nang madapa. Hindi nakapagpigil si Onyok. Bigla siyang tumawa ng malakas. Ngunit agad ding natigilan nang mapansing lumingon sa kanya ang bata. Napatikom agad ang bibig ni Onyok at pilit na pinipigilan ang tawa, pero halata pa ring natatawa siya. Bakit? Ano nakakatawa, ha? Nagkibit balikat lang si Onyok. Sabay mabilis na yumuko at nagwalis uli na parang walang nangyari. Hoy! Tinatanong kita kung bakit ka tumatawa. Dahil ba sa muntik na ako madapa? Ngunit imbis na sumagot, ay lumayo ng konti si Onyok. Ipinagpatuloy lang nito ang kanyang ginagawa. Napatitig naman sa kanya si Cardo. Nagtataka siya kung bakit tila nawala ang angas nito. Hindi siya sanay, pero kahit ganun, ay hindi na lang din siya nangulit. Gusto na lang din niya na matapos sila kagad. Maya-maya pa, ay biglang nagreklamo si Cardo. Pambihira naman yan, oo. Ang dami namang kalat dito. Parang hindi nauubos. Nakakapagod. Kaya nga pero wala tayong magagawa. Parusa natin to Napatitig si Cardo sa kanya. Malumanay ang pagkakasabi ni Onyok ng mga salitang yun. Walang inis, parang tanggap na tanggap nito ang parusang ibinigay sa kanila. Onyok, pwede ba ako magtanong? Ano yun, Cardo? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nilalagnat? Hindi naman. Hindi? Bakit ka ganyan? Teka, hindi kaya may sapi ka? Naku, oo nga. Baka nga may sumapi sa'yo. Kasi dati konting asar lang, nanununtok ko, sumasagot ka na kagad ng pabalang. Tapos ngayon parang ang bait mo bigla. Loko, wala akong sapi, no? Nakinig lang ako sa lolo ko. Pinagpayuan kasi niya ako kahapon at nalaman ko na yung mga mali ko. Talaga? Pinakinggan mo ang lolo mo? Ano sabi sa'yo? Basta sa akin na lang yun. Ba't ayaw mo sabihin? Pinagalitan ka siguro, no? Ayos makapangyarihan ang lolo mo Kasi sa isang araw lang, naging mabait ka bigla. Oo, tama ka, Cardo. Pero kasi totoo naman yung mga sinabi niya sa akin Teka, ayaw mo ba ako maging mabait? Ano bang gusto mo? Yung ganito ba? Yung salbahe? Itinutok ni Onyok ang hawak niyang walis kay Cardo at agad na sumugod. Ginawa niyang para itong espada at tinira ang hawak na walis ng kalaban. Agad naman itong naunawaan ni Cardo, kaya nakisakay na rin ito sa trip niya. Ganyan pala ang gusto mo Hindi ako magpapatalo sa'yo. Isang tampalasan ka. Ako ang hari ng covered court at ipagtatanggol ko ang aking kaharian. Hiya! Nagkaharutan na sila habang hawak ang kanilang mga walis. Nag-espadahan na parang mga batang paslit. Ilang sandali pa ay pareho silang natawa at tila nakalimutan na pinarurusahan pa sila. Tama na. Baka pagalitan na tayo ni Kap kapag hindi pa rin natin natapos ang pagwawalis dito. Kaya nga. Sige na nga, bilisan na natin para makamerienda na tayo. Makalipas ang halos isang oras, natapos na din nila ang court. Pawis na pawis ang dalawang bata, pero kahit papano, naging magaan na ang kanilang pakiramdam. Lumapit sa kanila si Kapitan Greg na nakangiti. Dala nito ang merienda, 2 baso ng juice at tinapay. Meron ding sopas na nakalagay sa mangkok. O heto, magmerienda muna kayo mga bata. Kumain ng madami para may lakas kayo mamaya sa pagdadamo sa gulayan. Salamat po, Kapitan Greg. Masaya nilang tinanggap ang pagkain. Naupo sila at nagsimulang kumain. Umalis na rin si Kap
at bumalik sa kanyang opisina. Samantala, habang kumakain ang dalawa, biglang nagsalita si Onyok. Alam mo, hindi ko rin gusto kahapon yung nag-away tayo eh. Sorry kung madali akong nainis. Ako rin naman, saka naisip ko, hindi talaga ikaw ang mali, kundi ako. Kundi ka sana namin ininis, hindi ka sana magagalit. Kasalanan ko din kung bakit ako nabugbog. Siguro wag na lang natin ulitin yon para hindi na tayo ulit maglinis dito sa court, no? Kaya nga. Nang matapos na silang kumain, inilagay nila ang basura sa isang supot at sabay na tinapon. Tahimik lang ang paglalakad nila papunta sa sunod nilang lilinisan. Malawak ang gulayan ng barangay at maraming nakatanim na gulay. Talong, okra, kamatis at pechay. Pero sa gilid ng mga tanim ay may mga damong matataas na kailangan ng bunutin. Agad silang nagtrabaho. Nakaluhod silang pareho habang nagbubunot. Minsan ay nagkakatinginan pa sila at sabay na napapailing dahil sa kapal ng dadamuhan nila. Ang hirap naman magdamo. Paltos na mga kamay ko, tignan mo, ang hapdi na. Hala, oo nga no. Tapos itong damo na to, ang hirap ang bunutin. Sobrang higpit. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman. O sige, hawakan mo mabuti Bibilang ako ng 3, tapos sabay nating hihilain. Okay? 1, 2, 3. Sabay nilang hinila ang damo hanggang sa mabunot ito ng buo, kasama pati ugat. Pareho silang napaupo sa lupa dahil sa lakas ng pagkakahatak nila. Nagkatinginan ang dalawa, sabay biglang nagtawanan. Bandang tanghali na nang matapos silang dalawa sa gulayan. Nang lumapit sa kanila si Kapitan, ay masaya ito sa kanyang nakita. Aba, ayos ang trabaho nyo Nakakatuwa naman. Pwede na po ba kaming umuwi, Kap? Hindi pa. Pumunta muna kayo sa opisina at may ibibigay ako sa inyo. Tahimik na sumunod ang dalawang bata sa utos ng kanilang kapitan. Dahan-dahan nilang ipinagpag ang kanilang maruruming mga kamay. Pagdating nila sa may pinto ng barangay hall, ay may biglang pumasok na lalaki. Halatang mainit ang ulo nito. Galit na galit at halos pasigaw kung magsalita. Kap, pambira naman Ilang gabi na ako nawalan ng alagang manok. Tapos ngayon lang, nung nagpunta ako ng bukid para tignan ang mga alaga ko, nakita ko patay ng 3 kong baboy. Aba, hindi nga magandang balita yan. Aba, hindi talaga. Hindi ba't matagal ng issue to? Anong ginagawa mong aksyon tungkol dito? Parang wala kayong pakialam Nagkatinginan ang dalawang bata. Tahimik lang silang naupo sa gilid at nakinig sa lahat ng sinasabi ng lalaki. Kalma ka lang, Mandencio. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero wag mo namang sabihin na wala kaming ginagawang aksyon dito sa barangay. Nagtatrabaho naman ang mga tanod, lalo na sa gabi. Nagro-ronda ho sila hanggang sa madaling araw. Hindi kami nagpapabaya. Hindi kayo nagpapabaya? Kung totoo nagtatrabaho kayo, bakit hanggang ngayon ay may mga nakawan at patayan pa rin? Bakit wala kayo nahuhuli? Ano 1 linggo na to Hindi lang ako ang nawalan. Halos lahat ng mga kapitbahay ko nababawasan din ang mga alaga gabi-gabi. Puro na lang kayo salita Umiling si Kapitan Greg, pero pinanatili niyang mahinahon ang tono ng boses niya. Hindi naman sa ganun, Mandencio. Hindi mo lang siguro nakita yung pagsisikap ng mga tanod natin, ng buong opisyalis ng barangay. Kaso, hindi naman talaga magnanakaw o tao lang ang kalaban natin dito. May nakausap ako kagabi na may nakitang isang misteryosong nilalang na nasa taas ng isang puno. Ang sabi niya, malaki yun. Para daw isang hayop. Hindi kaya ito ang pumipeste sa mga alaga natin?
Pag-aaralan pa natin kung paano ito mahuhuli nang walang napapahamak. Natahimik bigla sa barangay hall. Si Onyok ay kinilabutan sa kanyang narinig. Si Cardo ay ganun din. Bahagya pang napalunok ang bata. Ayan na naman tayo, Kape. Nagpapaniwala na naman tayo sa mga ganyan chismis. Puro kayo palusot. Sige nga, kung hindi tao kalaban natin, ano? Multo? Aswang? O kaya mga kamag-anak ni Dracula? Pambihira, oo. Kap, trabaho nyo ang protektahan kami. Huwag kayong inutil. Huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Aba, nagtatrabaho ho kami ng matino. Sa ganito ako magsalita dahil hindi biro yung lugi ko sa mga namamatay na hayop. Sa tingin mo ba, mapapakinabangan pa namin yung karne na iniwan? Mabaho na, amoy bulok. Ayos na sana kung kinuha na lang nila ng buo yung mga baboy. Kaso, ayun, kinain lang yung laman loob at sinaid ang dugo. Yung laman, iniwan na lang ng bara-bara sa kulungan. Hayaan po ninyo. Baka sakali magawa natin ng paraan ang inyong pagkalugi. Gagawan ho natin kagad to ng aksyon. Abay dapat lang. Para naman di sayang ang boto sa inyo. Sa kayang mga tanod mo, pagsabihan mo yung mga yan, ha? Kung roronda sila, gawin nila na maayos. Sayang ang pinapasahod sa kanila. Mga inutil naman. Hindi ko papayagan na tawagin mong inutil ang mga tanod ko, Mang Densyo. Ginagawa nilang lahat para bantayan ang bawat kanto. Hindi ho sila walang silbi. Pero ilang beses na ako nagsusumbong sa inyo Pero ano? Paulit-ulit lang ang mga nangyayari. Kailan ba may mahuhuli? Kapag ubos na mga alagang hayop dito? Natahimik si Kapitan Greg saglit. Humigpit ang hawak sa mesa. Kita ang pagpipigil niya. Samantala sina Onyok at Cardo naman ay tahimik pa rin. Palipat-lipat ang tingin sa kapitan at kay Mang Densyo. Para silang nanonood ng laban at kulang na lang ay boxing. Gusto namin na resulta, Kap. Sana may mahuli kayo. Nagpatuloy ang tensyon sa loob ng opisina ng kapitan. Ilang residente na rin ang nasa labas ng barangay hall, nakasilip sa kanila at nakikinig. O sige, naiintindihan ko ang pagkadismaya mo. Pero sana man lang pagkatiwalaan ninyo pa rin kami. Siguro mas mabuti na tumulong na rin kayo at ang iba pang kalalakihan sa pagroronda sa gabi. Pagod na nga kami sa maghapong paghahanap buhay tapos pagbabantayin nyo pa kami sa gabi. Aba, lintik naman kapag ganun. Wala nang pahinga. Yun na nga ho ang sinasabi ko. Puro ho kayo sumbat Tapos parang gusto nyo magdamag kaming magbantay sa mga alaga nyong hayop sa bukid. Pero ayaw mo makaisa sa pagbabantay. Hindi kami pwedeng magbantay sa isang pwesto lang. Magaling sumalisi ang kalaban. Kaya naiisihan kami at nalulusutan. Sandali pang nagkatitigan ang dalawa. Malalim ang buntong hininga nilang pareho. Kita pa rin ang galit sa muka ng isa. Pero bahagya nang bumaba ang tono sa boses niya. Pasensya na po, Kap. Pero sana, isipin mo rin kami. Hindi lang basta hayop ang nawawala sa amin Kabuhayan namin to Pinaghirapan namin. Paano na ang pamilya ko kung mauubos ang lahat ng alaga ko? Bay, wala na kami makakain. Alam ko naman yun, Densyo. At hindi ko hahayaan na dumating sa ganun. Nakikiusap ako sa'yo. Magtiwala ka pa. May gagawin tayo. Hindi ko hahayaan na manatili sa takot ang barangay na to. Sana nga magawa mo ang lahat ng mga sinasabi mo. Pagkasabi nun, ay bigla na lang umalis ito. Naiwan si kapitan, na panay ang buntong hininga. Hinilot pa niya ang sentido, bago bumaling sa dalawang batang nakaupo sa gilid. O kayong dalawa, tara doon sa loob ng opisina. Naglakad na silang tatlo, papasok sa loob ng opisina. At nang makapasok sila, dumukot si Kapitan Greg ng pera sa kanyang pantalon at iniabot sa dalawa. O eto, kunin nyo. Para sa inyo yan, ha? Parehong nanlaki ang mga mata ni na Onyok at Cardo. Kap, bakit po? Para saan po itong pera? Gantimpala nyo yan
Gantimpala po. Hala, akala ko po parusa namin yun. Bakit po may gantimpala kami? Sige na, kunin nyo na. Huwag kayong mahiya. Para sa inyo talaga yan kasi ginawa nyo ng maayos ang trabaho nyo. Natuwa ko kasi natapos nyo agad. Pabuya naman ito para sa kasipagan yung dalawa. Nagkatinginan ang dalawang bata. Halatang nag-aalangan silang kunin ang pera. Kap, ano po kasi? Nakakahiya po. Kaya nga po, Kap. Parang asiwa. Hindi naman po kami nagpapabayad eh. Umiling si Kapitan Greg at bahagyang tumaas ang kilay. Sige na, para talaga sa inyo yan. Hindi naman to kalakihan pero galing sa puso ko to. Sige na mga bata, kunin nyo na. Minsan lang ako matuwa. Kung hindi nyo to kukunin, marami pa akong parusa na ibibigay sa inyo. Sige. Halaka, kunin na natin, Cardo. Mahirap na, baka madagdagan pa ang gagawin natin. Natawa si Kapitan. Samantalang si Cardo naman ay napakamot sa batok hanggang sa kinuha na nila ang pera. O sige na, umuwi na kayong dalawa ha. Huwag na kayong gagawa ng gulo ha. Para hindi na kayo maparusahan. Ayoko nang makita kayo ulit dito na inirereklamo kasi ang dami ko pang iniintindi dito sa baryo natin. Isa na dito yung mga nakawan at patayan ng hayop. Kung puro away bata nga asikasuhin ko, abay baka mawalan na ako ng oras sa mas malalaking problema. Tumango ang dalawang bata. Aalis na sana silang dalawa, pero biglang bumalik si Onyok at naglakas loob na magtanong sa Kapitan. Kap, pwede po ba akong magtanong? Ano yun, Onyok? Totoo po ba yung sinabi niyo po kanina? Tungkol po dun sa misteryosong nilalang na gumagala sa gabi? Sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung totoo. Galing lang ang impormasyon sa isa nating kababaryo na nagsasabing nakita niya ang nilalang na yun. Kailangan ko pang mag-imbestiga. Kap, baka gusto niyong ikonsulta to sa lolo ko. Bakit naman sa lolo mo? Ano ba meron sa kanya? Hindi ko alam. Pero kasi nung minsan, nagalungkat ako sa mga gamit niya kasi naghahanap ako ng barya na pwedeng makupit. May mga nakita akong kakaibang mga kwintas, parang yung mga agimat niya, no? Ni Pedro Penduko. Oo, tama, ganun nga. Kaya naisip ko siguro, ang tingero si lolo ko noon. Baka pwede siyang makatulong, Kap. Salamat, Onyok. Sige, ikukonsidera ko yan. Pero sana, Onyok, wag mo nang uulitin yun, ha? Ang alin po, Kap, ang hindi ko na uulitin? Yung pagsasabi po na ang tingero po si lolo? Hindi. Yung sinasabi kong wag mo nang uulitin ay ang mangupit ng pera sa lolo mo. Masama yun. Namula si Onyok sa hiya. Nagkamot siya ng ulo at napatawa ng pilit. Opo, hindi na po mauulit, Kap. Promise po. Mabuti kung ganon. Sige, hayaan mo at kakausapin ko ang lolo mo kapag nagkaroon ako ng oras. Baka nga sakaling makatulong siya. Hala, Onyok. Baka naman imbento lang yan mga kwento mo, ha? Sasayangin mo lang ang oras ni Kapitan. Huy, hindi, no? Totoo talaga na may nakita akong medalyon o agimat sa mga gamit ng lolo ko. O siya, sige na, tama na yung asaran na yan. Mas mabuti pa na umuwi na kayo at baka hinihintay na kayong dalawa sa bahay nyo. Tsaka marami pa akong aasikasuhin. O paano? Magpakabait kayong dalawa, ha? Opo, Kap. Masusunod po. Magkaibigan na nga po kami ni Onyok eh. Di na po kami mag-aaway. Di ba, Onyok? Opo, Kap. Nagpaalam na ang dalawa at pagkatapos ay tahimik silang naglakad palabas ng opisina at barangay hall. Naghiwalay na din sila pagkatapos dahil ang direksyon ng kanilang tatahakin ay magkasalungat. Pasilangan ang bahay ni Cardo at pakanluran naman ang kina Onyok. Samantala, pagdating sa bahay ni Onyok ay nakita niya ang lolo niya na nagbabasa ng libro sa may balkonahe. Lolo, nandito na po ako. Mano po, Lo? Kaawaan ka na, Diyos. Abay, teka.
Akala ko hanggang babayang hapon pa kayo doon. Tapos na po namin eh. Tapos wala naman na pong gagawin kaya pinauwi na po kami ni Kapitan. Ay siya nga po pala lo. Heto pong 100 ibinigay po sa amin ni Kapitan Cardo. Ano? Binigyan kayo ng pera ni Kapitan? Abay, bakit? Opo, sabi niya po kasi natuwa daw siya sa ginawa namin trabaho. Kaya binigyan niya po kami ng gantimpala. Aba, ayos naman pala, ano? O sige, ibulsa mo na yan at ibili mo na kung anong gusto mo. Hindi ko yan kukunin sa iyo, apo. Hindi po lo, kunin niyo na po to. Pandagdag po sa pambili po natin ng ulam. Aba, sigurado ka ba? Opo, sige na po, kunin niyo na po lo. Napangiti ang matanda habang tinatanggap ang perang galing sa apo. Hindi siya makapaniwala sa nakikitang malaking pagbabago ni Onyok. Alam mo, apo, natutuwa ko sa ipinapakita mo ngayon. Abay, ayos yan. Approve na approve. Kasi po lolo, tama po kayo sa mga sinabi niyo po sa akin kahapon. Lo, alam mo bang magkaibigan na po kami ni Cardo? Ang sarap po pala sa pakiramdam ng may kaibigan. Talaga? Aba, may kaibigan ka na. Maganda yan, apo. Simula na yan ng pagbabago. Kung ipagpapatuloy mo yan, makikita ng mga tao na mabuti kang bata. At darating ang araw na hindi ka na makikilala bilang palaaway, kundi ipagmamalaki ka na ng lahat dito sa atin. Tumango ang bata. Masaya siya sa narinig na salita mula sa kanyang lolo. Sandali lang, apo. Kumain ka na baga? Hindi pa nga po pero kanina po pinagmerienda po kami ni Kapitan ng tinapay at sopas. Abay, ganun ba? Kung ganun, sige, kumain ka na. Tapos na kasi ako kumain. Ikaw na ang bahalang kumuha dun sa kalan. Nagluto ko ng paksiw na isda. Sige po lo, ako na pong bahala. Dumiretso na sa kusina ang bata. Kumuha ito ng plato at saka nagsandok ng kanin at ulam. Nasiyahan siya sa kanyang tanghalian at nang maubos ito, kumuha pa siya ng isa. Ang kanyang lolo, masarap talagang magluto at ang paksiw na isda ang isa sa mga paborito ng bata. Kaya naman kapag ganito ang ulam, ay napapadami talaga ang kain niya. Nang matapos siyang kumain, iniligpit na niya ang mga plato at hinugasan ang lahat ng kanyang mga nagamit. At nang matapos ay naglakad na siya papunta sa kanyang kwarto at saka nahiga. Kalaunan ay nakaramdam siya ng antok. Marahil ay dahil na rin sa pagod sa halos kalahating araw na pagtatrabaho. At hindi niya na namalayan na nakatulog na siya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, bigla siyang nagising nang makarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak. Bigla siyang napatingin sa paligid. Wala siya sa kwarto. Natigilan siya at saglit na kinabahan nang makitang nasa ilang siyang lugar. May malaking puno doon at sa itaas mismo ng puno ay nakita niyang dumapo ang isang tila malaking ibon. Ngunit hindi talaga yun ibon, kundi isang nakakatakot na nilalang. Isang aswang na may malalaking pakpak, matutulis na ngipin, mahabang dila at kulay abon na balat. Matatalim din ang mga kuko nito at malalaki. Naku, ano yan? Ha? Nasaan ba ako? Bakit may ganyan? Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkakagulat, ay biglang lumipad ang nilalang. Paikot-ikot sa kanya. Doon nagsimulang tumakbo si Onyok. Halos mabuwal siya sa sobrang pagmamadali. Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw siya ng sigaw pero wala siyang makitang tao sa paligid. Hanggang sa isang iglap, nadagit siya ng aswang. Dinakma siya nito sa balikat at saka inilipad. Pinilit niya ang sarili na makawala, pero sadyang malakas ito. Habang inililipad siya, may mga nakita siyang tao sa ibaba. Mga kakilala niya pa ang iba doon. Mga kapitbahay at iba pa. Sumigaw siya ng malakas para humingi ng saklolo.
Pero wala ni isa ang tumingala o pumansin sa kanya. Parang walang nakakarinig sa kanya. Maya-maya pa, huminto sa paglipad ang aswang. Nang tignan niya ang direksyon na kanilang pupuntahan, nakita niyang dinadala siya nito papunta sa bundok na kinatatakutan nila. Malapit lang yun sa kanilang baryo, ngunit matagal nang iniiwasan dahil pinaniniwalaang maraming masasamang elemento ang naroon. Pagdating sa paanan ng bundok, ibinagsak siya ng nilalang sa lupa. Masakit ang pagkabagsak niya at tila nawalan siya ng lakas na makatayo. Lumapit ang aswang. Nakalawit ang mahabang dila nito at tumutulo ang malapot na laway sa kanyang dibdib. Dahan-dahang gumagalaw ang dila nito na parang ahas. At sa isang iglap, itinarak nito ang dila sa leeg niya. Naramdaman niya ang matinding kirot at sakit na parabang hinihigop ang lahat ng lakas niya sa kanyang katawan. Nanlalabo na din ang kanyang mga paningin. Gusto niyang lumaban, pero parang napaparalisa siya. Nang magsimula ng dumilim ang paligid niya, isang malakas na sigaw ang kanyang narinig. Onyok! Onyok, gising! Gumising ka! At sa mismong sandaling yun, isang malakas na yugyug ang gumising sa kanya. Nagmulat siya ng kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang lolo Pedro. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Onyok, ano ba nangyayari? Masama yata ang panaginip mo. Humihingal pa si Onyok. Parang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pinunasan niya ang noo na basang-basa ng pawis. Lolo, totoo po ba na may aswang? Ano? At bakit mo naman naitanong yan? Tinitigan ni Onyok ang matanda. Hindi siya nagsalita. Naghihintay lang siya ng sagot mula sa kanyang lolo. O sige, sasabihin ko. Oo, totoo ang mga aswang, apo. Lolo, dinagit po ako ng aswang. Tapos tinusok niya po ako dito sa leg ko. Sinipsip niya po ang dugo ko. Huminahog ka. Panaginip lang yon. Kasi naman ikaw katatapos mo lang kumain natulog ka na kagad. Abay, masama talaga yon. Pwede kang bangungutin lalo na kapag busog na busog. Ganun po ba? Pero parang totoong-totoo po kasi. Hindi po kaya isa yung babala, Lolo? Baka po mangyayari sa akin yun. Lolo Pedro, natatakot po ako. Ano pong gagawin ko? Niyakap ni Lolo Pedro ang kanyang apo. Sinubukan niya itong pakalmain, pero mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Nanginginig na rin ang kanyang katawan. Tama na. Hindi ko naman hahayaan na mangyari yon. Talaga po, Lolo? Oo naman. Hanggat buhay ako, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Walang makakalapit sa iyong aswang. Saka ano bang ipinag-aalala mo? Wala namang aswang dito sa atin Meron po. Sabi po ni Kapitan, aswang daw po yung pumapatay o yung mga nagnanakaw ng mga hayop dito sa atin. May nakapagsabi daw po sa kanya na nakakita ng isang aswang na nakadapo po sa isang puno. Ano ka ba? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, apo? Opo, Lolo. Kanina po doon sa barangay hall, nagwawala po si Mandencio kasi pinatay po yung mga baboy niya, saka ilang alagang manok. Sinipsip lang daw po yung dugo, saka kinain po yung laman loob. Ano? Teka, meron pa bang ibang napansin bukod sa mga nawawalang laman loob at dugo? Meron po. Amoy bulok daw po yung karne, kaya hindi na po pwedeng mapakinabangan. Biglang napaantanda ng krus ang matanda nang marinig ang sinabi ng kanyang apo. Bagya din siyang namutla. Bakit po, Lolo? Ang mga sinabi mo ay palatandaan na aswang talaga ang may gawa nun. Talaga po?
Kung ganun ay totoo nga po na may aswang na po dito sa baryo natin. Naku po, Diyos ko. Kailangan ko masabihan kagad si Cardo. Biglang tumayo si Onyok. Balak niya sanang puntahan ang kaibigan, pero bigla siyang pinigilan ni Lolo Pedro. Sandali lang. Huwag ka munang lumabas at huwag mo na munang sasabihin ito sa iba. Hindi pa natin kilala kung sino ang kalaban natin. Kailangan nating mag-ingat, apo. Natahimik si Onyok. Halatang naguguluhan. Tumitig siya sa kanyang lolo. Hinawakan siya ng matanda sa balikat at muli siyang pinaupo. Makinig kang mabuti, Onyok. Hindi natin pwedeng ipagsabi agad-agad na may aswang na dito sa atin. Kasi may posibilidad na hindi sila maniwala sa atin. Lalo ka na. Tsak na hindi ka paniniwalaan ng mga tao. At yun ang kinatatakutan ko. Saka isa pa. Biglang promeno sa pagsasalita ang matanda. Tila tinatansya kung sasabihin ba niya ang nasa isip o hindi. Pero ilang saglit ay sinabi niya ang dapat niyang sabihin. Apo, hindi pwedeng malaban to ng iba. Dahil baka makarating sa aswang na meron ang nakakaalam ng tungkol sa kanya. May isip niya na may banta. At kapag nangyari yun, tsak na tayo ang una niyang pupuntiryahin. Ganun po ba? Oo. At sigurado ko nagagawa yun ng paraan para manahimik tayo. Marahas at malulupit ang mga aswang. Wala silang pinapatawad na po. Ano po ang gagawin natin, Lo? Mananahimik na lang po ba tayo? Hahayaan na lang po ba natin na pinapatay niya ang mga hayop? Kawawa naman po ang mga tao dito sa atin, Lolo. Hindi natin kaya na tayo lang, Apo. Ordinaryong tao lang tayo. Wala tayong kapangyarihan, wala tayong sandata, at hindi rin natin alam kung gaano siya kalakas at kadelikado. Mapapahamak lamang tayo. Ipinagmamalaki ko pa naman po sa bago kong kaibigan na baka may magagawa ka po tungkol dito, pero manahimik na lang din pala ang solusyon nyo. Hindi ko sinabi na mananahimik lang tayo, pambihira ka. At sa akin lang, huwag basta-basta magpakalat ng impormasyon dahil delikado ito para sa lahat. Nag-iingat ang aswang na mahuli. Pero kapag malaman niya na alam na ng mga taon tungkol sa kanya, aba, magiging maras siya at gagawin niya ang lahat para mambiktima na mambiktima. Baka hindi na lang hayop ang patayin at kainin niya, kundi pati na rin tao. Hala, ganun po ba yun? Abay, oo naman. Ang kailangan natin gawin ay ang magplano. Lolo Pedro, ano pong plano? Kailangan makahanap tayo ng mga kakampi. Yung totoo at mapagkakatiwalaan. Si Kapitan po, Lolo. Saka yung mga tanod, baka makatulong po sila. Tama ka doon. Sila nga ang makakatulong. O sige na, mabuti pa ay magdilig ka na lang ng mga gulay ko sa labas. Huwag ka nang pumunta kung saan-saan at baka abutin ka na naman ng dilim. Bawal na ngayon. Sige po, Lolo. Sinunod ni Onyok ang sinabi sa kanya ni Lolo Pedro. Lumabas siya ng bakuran, dala ang timba at tabo. Pumunta siya sa may balon at nagsalok ng tubig, saka ito dumiretso sa gulayan para diligan ang mga tanim nilang mga gulay. Nang matapos ay pinitas niya ang ilang piraso ng okra na malalaki na at pwede ng ulamin. Pumasok siya sa loob ng bahay. Lo, tignan niyo po, oh. May maiulam na po tayo mamaya. Masipag talaga mamunga ang mga tanim natin, Apo. Ha, ayos yan. Oo nga po, Lo eh. Tapos ka na bang magdilig? Opo, Lo. Kung tapos ka na, pakainin mo na ang mga manok natin. Sige po, Lo. Agad na inilapag ni Onyok ang mga gulay sa lamesa at saka siya lumabas muli sa bakuran. Nagtuloy-tuloy siya sa kulungan ng mga manok. Pagbukas niya ng pinto, ay sinalubong siya kagad ng kanyang mga alaga. Binuksan niya ang balde kung saan nakalagay ang mga patuka para sa manok. At nang makakuha, isinaboy niya ito sa lupa at ikinalap. Oh, ayan na. Oh, dahan-dahan lang ang pagkain nyo.
Yan, sige. Magpakabusog kayo para mabilis kayong lumaki. Matapos niyang maisaboy sa lupa ang mga butil ng patuka, ay kinuha naman niya ang lagayan ng tubig at itinapon ang laman nito. Sa kanya pinalitan ng malinis at bago. Lumabas na rin siya ng kulungan nang matapos ang lahat ng dapat niyang gawin. Tuwang-tuwa siya at masayang binibilang pa ang lahat ng mga manok sa kulungan. Nasa mahigit 20 piraso ang kanyang nabilang. Ayos! Dati, nasa 15 lang kayo pero ngayon nasa 28 na lahat-lahat. At iba pa yung mga bagong pisa na sisiw. Nakakatuwa naman, dumarami na talaga kayo. Ang saya-saya. Matapos sabihin yun, ay tumakbo na siya pabalik sa loob ng bahay. Nakita niya ang kanyang lolo na naghahanda na ng sinaing. Lo, tapos na po ako magpakain po ng manok. Grabe, ang dami na po pala nila. Saka ang tataba po. Oo, ganun talaga kapag inaalagaan mo lang mabuti ang mga hayop. Mabilis lumaki at dumami. Marami ka na talaga mabubuting nagagawa po. Natutuwa talaga ako sa'yo. Kaya nga po, Lolo ang sarap po pala talaga sa pakiramdam na nakakagawa po ng tama. Parang nakaka-proud po. Iyan ang sinasabi ko sa'yo palagi, Onyok. Kapag inuutusan kita, hindi lang mga manok o mga gulay ang pinapakain mo o pinapalaki. Pati sarili mo, pinapabuti mo rin. Kaya nga po, Lo, naiintindihan ko na ngayon po ang lahat. At pangako po, hindi na po ako magiging pasaway kahit kailan. Salamat kung ganon. Ay, nako. Masayang masaya talaga ako para sa iyo, Apo. Lolo, masaya din po kaya ang mga magulang ko na mabait na po ako? Natahimik ang matanda sa sinabi ni Onyok. Naging malikot ang kanyang mga mata at matagal bago nakasagot. Pero kalaunan, niyakap niya ang bata at sinabing natitiyak niya na masayang masaya ang kanyang mga magulang. Napangiti si Onyok. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagdating ng alas 7 ng gabi, ay nahiga na ang maglolo. Nagkwekwentuhan pa silang dalawa at panay ang tawa ni Onyok dahil sa masasayang pagsasalaysay ng kanyang lolo. Ngunit biglang natigil yon nang marinig nila ang ingay ng manok sa kulungan. Napaupo agad si Onyok sa higaan. Lolo, ang mga manok! Naku po, dalintikan. Baka may sawa. Teka, titignan ko. May sawa po! Oo, Apo. Alam mo, kaninang umaga, may nakita akong sawa doon naglilinis ako at nagdadamo doon sa bakura natin. Hindi ko lang nahuli dahil mabilis na nakagapang palayo. Baka bumalik at mga manok natin ang puntirya niya. Baka napasok doon sa kulungan. Mabilis na tumayo ang matanda at sinindihan ang ilaw. Tapos ay hinanap ang kanyang flashlight. Nang makuha niya ito, ay hinanap naman niya ang kanyang itak at saka diretso na lumabas na ng bahay. Nung nasa labas na siya, ay agad niyang inilawan ang kulungan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Hindi ito sawa, kundi isang aswang. Nangilabot siya nang makita ang nilalang na kasalukuyang lumalapa ng isa sa kanilang mga manok. Ang bibig nito ay puno ng matutulis na mga ngipin. May mahabang dila, matatalim na kuko, at mapula din ang kanyang mga mata. Kulay abo ang kulay niya. Dinig na dinig ng matanda ang tunog ng pagnasab na akala mo ay gutom na gutom at hayok na hayok sa laman. Biglang umatras si Lolo Pedro. Hawak pa rin ang kanyang flashlight at itak. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa labis na pagkabigla. Pero tumigil siya nang makita na kumilos ang nilalang. Dahan-dahan itong iniangat ang ulo at tumitig sa matanda. Tapos ay lumabas ito ng kulungan. Lo, ba't po ang tagal nyo? May sawa po ba talaga? Ano po nakita nyo? Biglang napalingon si Lolo Pedro sa pintuan ng kusina at nakita niya doon si Onyok na nakatayo. Lalabas sana ito pero pinigilan niya ang bata. Sandali lang, Onyok. Sandali lang. Wag kang lalabas, Apo.
Ha? Ano po yun? Dahil hindi narinig masyado ni Onyok ang sinabi ng kanyang lolo, ay mabilis itong naglakad palapit sa kanya. At nang nakatayo na ito sa tabi niya, bigla itong napasigaw nang makita ang aswang. Lo! Ano yan? Huwag ka matakot. Hindi nila pwedeng maramdaman ang takot mo dahil tiyak na ikaw ang uunahin niyang piliin na kainin. Po, pero Lo, Huwag ka sabing matakot eh. Bawal na matakot, Onyok. Humanda ka! Biglang kumilos ang nilalang na yon. Bumuka ang malaki at malapad nitong pakpak. Ikinampay yon sa harap ng dalawa. Kumalat ang mabahong amoy na para bang bulok at malansang karne. Lumipad pataas ang nilalang at umikot-ikot sa ere. Tinatapatan sila ng aswang. Lalong natakot si Onyok nang makita ang tunay na anyo ng halimaw na nasa kanilang harapan. Lalo pa at naaalala niya ang kanyang panaginip. Kamukhang kamukha ito nang dumagit sa kanyang aswang. Apo, mag-ingat ka! May balak siyang dagitin tayo! Pulutin mo ang patpat na nasa tabi mo, dali! Agad na pinulot ni Onyok ang patpat nang itapat ni Lolo Pedro ang ilaw ng flashlight dito. aanhin ko po to, Lo. Pwede mo yung gamitin na sandata. Kapag dumagit ang aswang na lumilipad, puntiryain mong paluin ang anino nito. Masasaktan siya doon. Hindi kanya malalapitan. Tumango si Onyok. Samantala ilang sandali pa ay biglang sumugod ang aswang. Tumindig agad ang balahibo ni Onyok. Pero hindi siya nagpatalo sa takot. Nang makita niya ang malaking anino nito sa lupa, ay buong lakas niya itong hinagupit ng patpat. Isang malakas na ungol ang lumabas mula sa bibig ng aswang. Tapos ay bigla itong lumipad paitaas. Magaling ka po! Nagawa mo! Subalit hindi pa sila pwedeng magbunyi. Lalo at nasa itaas pa ang aswang at muling sinimulan ang pag-ikot-ikot nito sa ere. Ibig sabihin ay may plano pa itong muling umatake. Apo, humanda ka! Susugod siya ulit sa atin! Muling dadagit ang aswang. Mas mabilis at mas galit. Ngunit naging mabilis din ang pagkilos ni Onyok. Agad niyang pinagpapapalo ang anino ng aswang. Dahilan upang muli itong tumaas at bumalik sa ere. Hindi ito makalapit sa kanila. Ilang sandali pa ay lumipad na ito palayo, papunta sa madilim na bundok. Humihingal si Onyok. Agad siyang nilapitan ng kanyang lolo at agad na niyakap. Ano? Ayos ka lang ba, Apo? Ayos lang po ako. Pero nanginginig pa rin po ang tuhod ko, Lo. Ayos lang yan. Natural lang nakabahan ka, Apo. Lalo na't ngayon ka lang nakakita ng aswang ng harap-harapan. Pero Apo, iba ka. Saludo ko sa'yo. Ang tapang mo at higit sa lahat, nagawa mong saktan ang nilalang na yon. Hindi lahat ng bata kayang gawin ang ginawa mo. Kanina pa po ba ako magmamana? Di sa inyo po, Lo. Kasi lolo po kita eh. Pareho po tayong matapang at malakas. Napatawa ng mahina si Lolo Pedro, pero agad ding sumeryo. Hinawakan niya ang balikat ni Onyok at tumingin sa mga mata nito. Apo, makinig ka sa akin. Yung ginawa natin kanina ay hindi laro. Maaaring malagay sa panganib ang buhay natin pareho. Babalik at babalik ang aswang na yon. Kaya't kailangan natin maganda. Ano po, Lo? Babalik po yung aswang? Oo, pero huwag kang matakot. May ibibigay ako sa'yo. Tara, sa loob. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay agad na isinara ni Lolo Pedro ang pinto. Tapos ay tumungo ito sa kanyang tukador at kinuha ang isang maliit na baul. Agad niya itong inilapag sa upuan na nasa sala. Halika, lumapit ka dito. May mga ipapakita ako sa'yo. Lumapit si Onyok. Hindi niya sinabi sa kanyang lolo na alam niya na ang laman ng baul na yon. Nagkunwari siyang unang beses niyang makikita ang mga ito.
Nang buksan na ito ng matanda, ay agad nitong ipinakita sa kanya ang mga agimat. Maingat niya tong inilapag sa harap nila ni Onyok. Tahimik lang ang bata na nakatingin sa mga ito. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Ano po ang mga yan, Lo? Sinikap niyang magkunwari. Ayaw niyang mabuking siya ng kanyang lolo. Ayaw niya na mapagalitan siya ulit nito. Ito ay mga agimat. Karamihan sa mga ito ay pamana pa sa akin ng mga ninuno ko. Tapos yung iba ay biyaya sa akin at bigay ng kalikasan. Dahan-dahan na iniangat ni Onyok ang isang kwintas na may palamuting malaking bilog. Tapos ay may imahe ng tila isang tao. Yan ang medalyon ng San Benito. Po, San Benito po ang tawag sa isang to? Oo, may kakayahan niya na protekta ng taong nagmamay-ari sa kanya. Hindi ka malalapitan o masasaktan ng anumang uri ng masasamang nilalang. Wow! Parang magkakaroon po ako ng superpowers, Lolo. Parang gano'n na nga. Marami ang naniniwala na mga matatanda na mabisa talaga yan dahil sa banal na dasal na nakaukit mula dyan sa medalyon. Ito po. Teka, babasahin ko po. A-E-B-S on-o-bit B? Oh, ano po ba to, Lo? Ang hirap naman pong basahin ito. Hindi mo talaga mababasa yan kung hindi ka marunong magbasa ng wikang Latin. Pero huwag kang mag-alala. Para magamit yan, hindi mo naman kailangan basahin yan eh. Alam mo ba na itong medalyon na ito, ang pinakamadaling gamitin sa lahat ng medalyon na may kapangyarihan kontra aswang? Talaga po, Lo? Oo. Kasi, isusuot mo na lang at magkakabisa na. Wow, ang astig po! Pero, pwede ko po bang malaman kung anong ibig sabihin ng mga salitang CSSML? Ang banal na krus ang maging liwanag ko. Yan ang ibig sabihin niyan sa Tagalog. Tapos yung NDSMD, ang ibig sabihin naman yan ay ito ang hayagang pagsalungat sa kagustuhan ng demonyo. Ganun po pala. Oo. Sige, subukan mo. Isuot mo kung babagay sa'yo. Biglang napangiti si Onyok. Agad niyang isinuot ang kwintas at pagkatapos ay tumingin siya sa matanda. Aba, bagay na bagay sa'yo ah. Gusto mo ba yan? Po? Ibibigay ko na yan sa'yo, Onyok. Para maging proteksyon mo. Hindi natin alam kung kailan muling babalik ang aswang na yon. Kailangan mo yan para hindi ka mapahamak. At saka, may isa pa pala. Tumayo si Lolo Pedro at muling binuksan ang kanyang tukador. Pagbalik nito ay bitbit na niya ang isang lumang tirador at iniabot sa bata. Ano po yan, Lo? Nung bata pa ako, ginawan ako ng tirador ng tatay ko. Heto, tingnan mo. Ganun na po kaluma ang tirador na to, Lo ah. Oo, luma na talaga yan. Pero matibay pa. Gusto mo subukan? Oo po, pero bakit niyo po binibigay ito sa akin? Ito ang gagamitin mo sa data laban sa mga aswang na lumilipad. Po? Ito, sandata? Paano naman po makakapatay ng aswang tulo? Laruan lang po ito eh. Huwag mong ismulin at pagtawanan ng tirador na to, Apo. Marami nang napaslang na aswang to. Ito talaga ang ginagamit ko laban sa mga aswang na tinutugis ko noon. Kung tawagin nga ako batang tirador. Kapag aswang na lumilipad ang kalaban, hindi masyadong epektibo ang mga itak o anumang matatalim na sandata. Lalo na kung galing sa itaas ang pag-atake. Sa bagay, tama po kayo. Lolo, pwede niyo po ba akong kwentuhan tungkol po sa mga karanasan niyo bilang antingero po? Oo naman. Alam mo ba, bata pa ako noon. Nung una akong nakapatay ng aswang. Sabi ko nga sa iyo kung tawagin ako, batang tirador.
Halos magkasing edad lang tayo nun. Ang tatay ko ang unang nagturo sa akin. Marami din siyang nakalaban na mga aswang, maligno at kung ano-ano pang nilalang na sumisira sa mga tao. Nang pumanaw siya, ako na ang humalili sa kanya. Umupo ng maayos si Onyok at nakinig ng mabuti sa kanyang lolo. Maraming taon din ako naglakbay, hindi lang dito sa baryo natin. Nakakarating ako sa kabilang bayan, sa bundok, sa malayong lugar na pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga aswang. Ang trabaho ko lang noon ay hanapin sila at kapag natagpuan ko, sisiguraduhin kong hindi na sila makakapanakit pa ng tao. Pero Lo, bakit po kayo tumigil? Pasensya na po kayo, Lolo ah. Wala po kasi ako matandaan na ginagawa niyo po ang mga yan dati pa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang matanda bago muling nagsalita. Tumigil ako kasi may kailangan akong protektahan at alagaan. Ako po ba yun, Lo? Matalino ka talaga, Apo. Tama. Ikaw nga. Lo, gusto ko rin po sanang maging katulad nyo. Pwede niyo po ba akong turuan kung paano po makipaglaban sa mga aswang? Kung paano po maging isang magaling na manunugis? Hindi mo na kailangan matuto. Gamitin mo lang ang talas ng iyong paningin at isip. Marunong ka nang gumamit ng tirador, hindi ba? Madali na lang sa iyo yan. Basta't ang importante, manalig ka lang palagi sa itaas. Opo. Tama po kayo, Lolo. Maingat na tinanggap ni Onyok ang tirador sa kanyang lolo at pagkatapos ay hinawakan ng medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init mula yun sa medalyon at gumapang sa buo niyang katawan. Pero pagkatapos ng init na yun, ay nakaramdam siya ng lakas. Lo, ano po yun? Bakit may naramdaman po akong mainit? Isa lang ang ibig sabihin nun. Tinanggap mo na ang kapangyarihan ng medalyon. Ayos po kung ganun. Salamat po dito, Lolo ah. Ngumiti ang matanda. Tapos ay kinuha ang isang piraso ng kwintas at isinuot din yun. Nang matapos ay muli niya nang isinara ang baul at naglakad papalapit sa tokador. Muli niya itong itinago doon. O sige na, Apo. Mabuti pa ay matulog na tayo ulit. Mahaba pa ang gabi. Tumango si Onyok at sabay na silang pumasok ng silid. Agad na nahiga ang bata. Niyakap ang kanyang maliit na unan at ipinikit ang mga mata. Samantala si Lolo Pedro ay naupo na muna sa gilid ng katre. Tahimik siyang nagdasal habang nakatingin sa bintana habang bumubulong ng mga orasyon. Hindi alam ni Onyok na habang siya ay nakahiga ay palihim na nilalagyan ng matanda ng mga selyong orasyon ang paligid ng kanilang silid. Ginagawa ito ni Lolo Pedro upang sakaling bumalik ang aswang habang sila ay natutulog, ay hindi sila nito magagalaw o masasaktan. Matapos ang ilang sandali, nahiga na rin siya sa tabi ng kanyang apo at natulog. Kinabukasan ay maagang nagising sina Lolo Pedro at ang apo niyang si Onyok. Agad nilang ginawa ang mga trabaho nila sa bahay. Si Lolo Pedro ay nagwalis sa bakuran, habang ang bata naman ang siyang nagpakain sa kanilang mga alagang manok. Habang abala sila sa kanilang mga gawain, dumating naman si Kapitan Greg at huminto ito sa tapat ng bakuran nila. Mang Pedro, magandang umaga po sa inyo. Ay magandang umaga naman sa iyo, Kapitan. Mabilis na lumapit ang kapitan. Nakipagkamay ito sa matanda. Mangyaring talaga hong kayo ang sadya ko ngayong umaga eh. Pwede ho ba kayo makausap? Abay, oo naman. Ano ba ang may paglilingkod ko sa inyo, Kapitan? Tungkol po ito sa mga nangyayari dito sa baryo natin.
Tungkol po ba ito sa mga namamatay na hayop? Tama ho kayo, Kapitan. Huminga ng malalim si Lolo Pedro. Hinawakan niya ang kamay ng kapitan at hinila ito papunta sa likod kung saan naroon si Onyok. Kasalukuyan namang inilalabas ng bata ang 3 patay na manok. Aba, ano nangyari sa mga manok mo, Onyok? Kapitan, pinatay po sila ng aswang kagabi. Nag-iba ang reaksyon ng kapitan nang marinig ang sinabi ng bata. Nanlaki ang mga mata nito. Tumigas ang mga panga. Halata na nagpipigil ng galit. Tama ang narinig mo, Kapitan. Nandito ang aswang kagabi. Nakita mismo naming maglolo kung paano niya nilapa ang manok na yan. May aswang na dito, Kapitan. At hindi naligtas ang baryo natin. Sigurado ho ba kayo, Mang Pedro? Ano ba ang itsura ng aswang na nakita niyo dito kagabi? Nagsimulang isalaysay ng matanda ang itsura ng aswang. Isa-isa niyang inilarawan ang nakakatakot na anyo ng nilalang. At hindi rin niya nakalimutang ikwento ang katapangan ng kanyang apo. Kung ganon, totoo nga mga ulat. Tumutugma ang sinasabi niyo sa kwento ng isa pa nating kabarangay na nakakita rin. Ang problema nga lang. Anong problema, Kapitan? Ano yon? Wala nang taong yun, Man Pedro. Nanggaling ako sa pamilya niya kanina at sinabing bigla na lang daw itong nawala kagabi. Ayoko mang isipin na may kinalaman yun sa kanyang nakita. Pero malakas ang kutob ko na yun nga ang dahilan. Kung ganon, kailangan ay may gawin na tayo, Kapitan. Hindi na tayo pwedeng manahimik na lang at maghintay kung sino ang susunod pang mawawala. Kailangan nating magkaisa para mahuli at mapuksa ang hayop na aswang na yon. Tama ho kayo, Kapitan. Tama po kayo, Lolo Pedro. Hayaan po ninyo. Mamayang 2:00, magpapatawag ako ng pulong sa barangay. Ipapaabot natin sa lahat na kailangan natin ang kanilang tulong at suporta. Hindi magiging madali ang gagawin natin. Pero kung magtutulungan tayong lahat, may pag-asa tayong mahuli at mapigilan ang aswang na yon. Sige, Kapitan. Kasangga mo ko dyan. Salamat po, Mang Pedro. Ay siya nga po pala. Kailangan nyo rin mag-ingat. Ayoko may mangyari sa inyong masama. Lalong-lalo na sa iyo, Onyok. Ayoko matulad kayo sa kababaryo natin na unang nakakita ng aswang. Baka kasi kayo ang isunod niya eh. Alam ko yon, Kapitan. Huwag ka mag-alala. Nakahanda kami ng apo ko. Hindi basta-basta makakalapit ang aswang na yon sa amin. Sinisigurado ko yan. Mabuti naman po kung ganun. Sige ho, aalis na po ko. Salamat po sa oras nyo. Walang anuman, Kapitan. Ay, pero teka lang. Nagkape ka na ba? Kung hindi pa pagtitimpla kita. Salamat po, pero wag na ho kayo mag-abala. Kailangan ko na rin pong umalis. Marami pa po akong gagawin Sa susunod na lang po, Mang Pedro. O siya, sige. Mag-iingat ka din. Salamat po. Hanggang sa umalis na si kapitan. Habang naglalakad palayo, nakatitig ang matanda sa kanya. Samantala, mabilis na lumipas ang oras. Bago sumapit ang 2:00 ng tanghali, ay nagtipon-tipon na ang mga tao sa covered court. Maingay ang mga tao at sa gitna nito, dumating si Kapitan Greg. Pagkatapos ay umakyat ito sa isang maliit na entablado. Unti-unting tumahimik ang mga tao. Agad na inilatag ng punong barangay ang lahat ng kanyang mga agenda. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao tungkol dito. Teka, sandali lang ho. Wag ho kayong matakot. Yung aswang ang dapat nakabahan sa atin. Kung magsasama-sama tayong lahat, makikita niyang hindi basta-basta ang baryo natin. Kailangan maging handa tayo. Labanan natin siya, mga kasama, para sa kaligtasan ng ating mga pamilya. Tama! Tama si Kapitan! Mang Densyo. Oo, Kapitan. Tama kayong narinig. Naniniwala ako sa mga sinasabi nyo. Aaminin ko nung una,
Akala ko nagpapalusot lang kayo at gumagawa ng kwento tungkol sa aswang eh. Pero ngayon, wala na akong dapat na pagdudahan pa. Naniniwala na ako na may aswang nga. Kaya sang-ayon ako sa sinabi nyo. Mga kasama, kailangan natin magtulungan. Hindi lang si Kapitan ang nagulat sa pahayag na yon ni Mang Densyo. Lalo pat numero 1 ito na palaging bumabatikos sa mga ginagawa at sinasabi ng punong barangay. Kaya naman, malaking himala na sumang-ayon na rin ito sa sinasabi ng kanilang kapitan. Sang-ayon din ako sa sinabi ni Kapitan. Hindi naligtas sa mga anak namin kung hahayaan nating gumala ang aswang na yon. Kahit babae ako, handa akong tumulong sa pagroronda. Kung kailangan magbantay at rumonda, sasama ako. Ang mahalaga, sama-sama tayong kikilos mga kasama. Tulong-tulong tayo para patayin ang aswang na yon. Marami ang tumango. Nadala sila sa mga salitang binitiwan ng dalawa. Salamat sa inyo, Mang Densyo. Aling Lorena. Gayong marami ng sumang-ayon. Magsisimula tayo mamayang gabi. Babantayan natin ang buong baryo. Bawat sulok ay hahalugugin natin. Maghahati tayo ng grupo. Ang iba'y mag-iikot sa paligid, habang ang iba naman, magbabantay lang sa kanilang mga pwesto. Kung may kakaibang makikita, agad na mag-ulat. Sige po, Kapitan. Wala nang atrasan to. Laban kung laban. Tama! Magandang marinig yan. Pero tandaan nyo, hindi ito magiging madali. Ang haharapin natin ay hindi ordinaryong nilalang. Kaya't makikinig tayo sa mga payo ng mga may karanasan, lalong-lalo na kay Mang Pedro, na ayon sa kanyang apo ay isang dating antingero. Siya ang may alam kung paano harapin at kalabanin ang mga ganitong uri ng nilalang. Tumingin ang lahat ng tao kay Lolo Pedro na naroon sa gilid at nananahimik. Tumango ito, tanda ng kanyang pagtanggap sa tungkulin. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa pagkakataong yun, formal nang nagsimula ang pagkilos ng buong baryo. Matapos ang pagpupulong sa covered court, ay nagsiuwian na ang mga tao. Samantala, habang naglalakad pa uwi ang maglolo, kinalabit nito ang kanyang apo. Matanong nga kita, paano nalaman ni Kapitan na dati akong antingero? Nasabi mo ba agad sa kanya? Paano? Hindi naman kayo nag-usap ng ganun kanina, hindi ba? Umamin ka nga sa akin. Sorry po, Lolo. Sige po, aamin na po ako, pero sana po, huwag po kayong magagalit ha. Alam niyo po kasi, ano po yung baul po ninyo, pinakailaman ko pong buksan noon at nakita ko po ang mga agimat. Tapos, nung nagkausap po kami sa barangay ni Kapitan, nabanggit ko po sa kanya na humingi po ng tulong sa inyo kasi sinabi ko po na posibleng dati po kayong antingero. Lolo, sorry po talaga ha. Nako, hayaan mo na yon. Ayos lang naman. Pero wag mo nang uulitin yun, ha? Panloloko yung ginagawa mo sa akin na nagkukunwari kang walang alam sa mga agimat at medalyon. Opo, Lolo. Hindi ko na po ulitin yun, promise. Kahit mamatay pa po ang butiki sa kapitbahay natin. Umuwi na rin sila pagkaraan ng ilang sandali. Samantala, pagdating nila sa bahay, agad na kumilos ang maglolo. Si Lolo Pedro ay gumawa ng kanyang mahabang sibat. Pinatalim nito ang dulo ng kawayan at siniguradong matibay ang pagkakagawa. Samantala si Onyok naman ay abala sa sariling paghahanda. Inayos niya ang mga lata sa ibabaw ng nakatumbang puno sa bakuran. Nang matapos, kinuha niya ang tirador na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Isa-isa niyang pinatamaan ang mga lata. Sa bawat tama ng bato, lalong lumalakas ang loob niya. Lalo din siyang ginanahan na lumaban para ipagtanggol ang baryo kasama ang lahat. Kinagabihan, muling nagtipon ang lahat ng mga taong nais na tumulong. May kanya-kanya silang mga bitbit na sibat at iba't ibang mga uri ng kagamitan.
na maaaring ipanlaban sa aswang. Nagsimulang magsalita ang kapitan. Pinaliwanag niya ang kanilang gagawin at kung paano sila magbabantay at iikot sa baryo. Tahimik naman na nakinig ang lahat. Habang abala ang lahat sa pakikinig, may biglang kumalabit sa tagiliran ni Onyok. Napalingon siya at agad na natawa. Ikaw lang pala, Cardo. Akala ko kung sino na yung sumundot sa tagiliran ko eh. Mabuti na't nandito ka. Oo naman, syempre. Gusto ko din tumulong, no? Biglang napatingin sa direksyon nila ang ina ni Cardo. Kita agad ang pagkunot ng kanyang noo. Lumapit siya sa anak at hinila ito ng bagya. Madiin ang kapit niya sa braso ng anak. Halatang nagpipigil ng galit. Bakit ka nandito? Di ba sinabi ko na sa'yo kanina na huwag ka sumama? Pero Nay, ayoko pong maiwan na mag-isa sa bahay eh. Natatakot po ako. Mas mabuti po na sumama na lang po ako dito. At anong magagawa mo dito, Aber? Bata ka pa. Hindi ka makakatulong dito. Hindi po totoo yan. Basta sasama po ako. Wala na po kayo magagawa. Saka malay nyo, di ba? May magawa ako. Don't judge me. Ah, bahala ka. Pero kapag may nangyari sa'yo, naku po, Diyos ko, ewan ko na lang. Ako po bahala, Nay. Walang masamang mangyayari sa akin. Magtiwala ho kayo. Saka nandito din naman si Onyok eh. Magkaedad lang kami pero sinama ng lolo niya. Ay, nako. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Tumalikod na ang ginang at hinayaan na ang anak. Napangiti naman si Onyok at si Cardo. Ayos na. Pwede ka nang sumama. Matapos ang mabilisang pag-uusap ng mga tao sa covered court, lalakad na sana sila bilang grupo pero bigla silang nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Agad silang lumabas sa court. May aswang mga kasama! May aswang! Agad na nagkagulo ang mga tao. Sabay-sabay silang napatingala. Ang iba ay napasigaw sa takot, habang ang iba naman na talagang matatapang ay inihanda ang kanilang mga dalang armas. Nang makita ito ng aswang, bigla itong lumipad palayo. Habulin natin! Kumilos ang mga tao. Mabilis silang nagsitakbuhan. Sinundan nila ang halimaw na lumipad patungo sa bundok. Kasama sa mga tumakbo ay sina Onyok, Cardo at Lolo Pedro. Ako ang sundan nyo. Kaya ko siya sundan sa pamamagitan ng kanyang amoy. Inilabas ng matanda mula sa loob ng kanyang t-shirt ang nakasuot sa kanyang agimat. Bahagya itong kumislap. Dahil sa agimat na dala niya, lumakas ang katawan ng matanda at tumalas din ang kanyang pang-amoy. Dito tayo. Sumunod kayo sa akin mga kasama. Nagmamadali nilang binaybay ang madilim na daan patungo sa may paanan ng bundok na kanilang kinatatakutan. Halos 1 oras din silang naglakad hanggang sa marating nila ang paanan ng bundok at doon nila natagpuan ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Magtago tayo. Dito ko naaamoy ang aswang. Kailangan muna nating magmanman dahil baka may patibong. Agad silang nagtago sa likod ng mga puno at sa mga matataas na damo. Maya-maya pa ay lumabas mula sa kubo ang isang payat, maitim at matangkad na lalaki. Bahagya itong nakayuko habang naglalakad. Dala ang isang sako na tila mabigat. Napatingin si Lolo Pedro sa mga kasama niya. Yan na. Hindi ako maaari magkamali. Siya ang aswang. Sinundan nila ng tingin ang bawat galaw ng lalaki. Nang ibaba nito ang dala niyang sako, biglang umalingasaw ang masangsang na amoy. Para itong bulok na karne. Halos masuka si Onyok at Cardo, pero pinigilan nila ang kanilang sarili. Gusto nang sumugod ng mga tao, pero pinigilan sila ni Kapitan Greg. Wag muna. Hintayin muna natin ang tamang oras. Baka may kasama pa yan sa loob. Habang nakatago, napansin nilang nag-iba ang anyo ng lalaki. Unti-unti itong kumurba.
Nagkaroon ito ng mahahabang kuko at pangil. Kitang-kita ng lahat ang pagbabago nito bilang aswang. Nanginig si Cardo pero pinisil ni Onyok ang balikat nito. Tanda na kailangan nilang maging matapang. Tahimik ang lahat, nag-aabang ng tamang oras. Biglang kumilos ang aswang. Binuksan nito ang sako at inilabas ang laman. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nilang yung pala ang katawan ng kanilang nawawalang kababaryo. Halos masuka ang ilan sa nakitang eksena, lalo na nang sinimulan ng halimaw na lantakan ang bangkay. Dahil sa pangyayaring yun, nakaramdam ng galit ang ilan sa mga tao, lalo na yung mga kamag-anak ng patay na lalaki. Hindi na nila napigilan ang bugso ng emosyon at agad silang sumugod. Subalit isa sa kanila ang nahuli ng patibong. Totoo ang hinala ni Mang Pedro. Bago pa man nila matulungan ng kanilang kasama, ay mabilis na nilundag ng aswang ang kawawang lalaki at agad na nakagat. Bumulwak ang dugo at sa isang iglap ay nangisa ito at namatay. Biglang napaatras ang mga tao nang dahil sa labis na takot. Samantala, lumabas na rin si Kapitan Greg sa kanyang pinagtataguan. Ganon din ang matanda. Mag-iingat kayo mga kasama! Tuso ang aswang na yan! Dahil sa sinabing yun ni Mang Pedro, natakot na ang iba na kumilos. May iba pang ang biglang napaatras. Ang naiwang nanatiling nakatayo ay ang dalawa. Nagsimula na ang mabangis na laban. Lumusob ang aswang sa dalawa. Mabilis at mabangis. Tinangkang sibatin ito ni Lolo Pedro, pero nakailag ito at gumanti. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, balak nitong saksakin ng matanda. Kaagad namang sumaklolo si Kapitan at tinaga niya ang aswang. Dahil nasugatan, lalong naging mabangis ang kanilang kalaban. Biglang ibinuka nito ang malapad niyang mga pakpak. Tapos ay lumipad ito sa itaas para sa muli niyang pag-atake. Mula sa gilid, napansin ni Onyok na tatargetin ng aswang ang kanyang lolo mula sa likod. Mabilis siyang kumilos. Kumuha siya ng bato sa kanyang bulsa at gamit ang tirador, tinira niya ang aswang. Tumama ang bato sa balikat ng aswang, pero tila wala itong epekto. Sa isang iglap, nakagat ang balikat ni Lolo Pedro. Lolo! Sa desperasyon, inilabas niya ang medalyon ng San Benito. Nagdasal siya ng taos sa puso. Humingi siya ng lakas at gabay. Biglang nagliwanag ang medalyon. Muling kumuha ng bato ang bata. Muli niyang tinarget ang aswang. Isa-isang pinakawalan ni Onyok ang mga bato at bawat tumama sa halimaw ay nag-iiwan ng mga paso sa balat nito. Isa sa mga bato ang tumama sa pakpak ng halimaw, dahilan para mapulit yun at di na muling makalipad. Onyok, tara na! Pagkakataon na natin patayin ang aswang na yan! Tumango si Onyok. Sinimulan nilang ikutan ang aswang. Tila nalilito. Sumingasing ng malakas ang nilalang at muli itong sumugod. Mag-iingat ka, Cardo! Talasan mo ang pakiramdam mo! Tumango si Cardo. Agad na pinakawalan ni Onyok ang huling bato na dala niya mula sa tirador. Pero sa kasamaang palad, naiwasan yun ng aswang. Ha! Sablay! Hindi pwede to! Nanlaki ang mga mata ni Onyok nang makita niyang mabilis na sumugod ang aswang kay Cardo. At bago pa ito nakaiwas, tumilapon ito nang hampasin ng halimaw. Bumagsak si Cardo ng pasadsad sa lupa. Gumulong-gulong at napahandusay. Napangiwi siya sa labis na sakit. Cardo! Nanlaki ang mga mata ni Onyok nang makitang palapit na naman ulit ang aswang. Naglalaway habang nakangisi. Tila handa nang tapusin ang kaibigan niya. Mas hinigpitan ni Onyok
ang hawak niya sa medalyon. Paulit-ulit siyang nagdasal. Mas lalo itong nagliwanag, dahilan upang tumigil ang aswang at sandaling mapaatras. Tumakbo si Onyok palapit sa kaibigan niya. Agad niya itong tinulungan na makatayo. Maya-maya pa ay hinawakan ni Cardo ang kanyang kamay at tila may inilalagay ito sa kanyang palad. Onyok! Ito ba to? Tapusin mo na ang aswang na yan! Oo, tatapusin na natin ang laban! Nang muling sumugod ng aswang, sabay na kumilos ang dalawang bata. Iniayos nito ang bato sa kanyang hawak na tirador. Nang pakawalan niya ang bato na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan, ay nakita niyang nagliliwanag na din ito. Tumama yun sa dibdib ng halimaw. Kasabay nitong sumugod din si Cardo at sinalubong niya ang aswang. Sinaksak niya ito gamit ang dala niyang sibat. Nang makita ng mga tao na tila humina na ang depensa ng aswang, mabilis silang sumugod at ito ay kanilang pinagsasasaksak. Umungol ng malakas ang aswang. Bumagsak ito sa lupa at unti-unting nanghina hanggang sa mamatay. Sa harap ng lahat, nagliyab ang katawan nito at tuluyang natunaw hanggang sa mawala na at naging abo at tinangay na ng hangin. Sandaling natahimik ang lahat. Halos hindi makapaniwala ang mga tao na natapos na ang kanilang bangungot. Tapos na! Nagwagi tayo! Wala na ang aswang! Nagbunyi ang buong baryo. Masayang nagpasalamat ang lahat kina Onyok at Cardo. Tinapik-tapik sila sa balikat at tinawag na mga bayani. Sa gitna ng kasiyahan, napaiyak si Aling Rosa at dahil sa matinding emosyon at tuwa, nasabi nito ang hindi dapat sabihin. Nako, salamat talaga, Mang Pedro. At dinala mo rito si Onyok. Akala ko nun, malas at pasamang bata siya. Pero hindi pala. Siya pala magiging bayani natin laban sa mga aswang. Hindi sayang ang pag-ampun mo sa kanya, Lorena. Biglang natigilan si Lorena. Pero nasabi niya na yun at narinig na ni Onyok. Hindi niya na pwedeng bawiin pa. Ano? Ampun po ko? Oo, Onyok. Totoo ang sinabi ni Lorena. Hindi nga tayo magkadugo. Pero apo, kahit kailan ay hindi ko iniisip na iba ka. Sa puso ko, tunay kitang apo. Pero, paano po ako napunta sa inyo? Sino po ang mga magulang ko? Hindi ko sila kilala. Noon may kinalaban akong aswang sa ibang bayan at natagpuan kita sa isang maliit na kubo. Umiiyak habang nakatingin sa mga nakahandusay na bangkay. Pasensya ka na, apo, kung hindi ko nasabi sa iyo. Naluluwa man, mabilis na niyakap ni Onyok ang kanyang lolo. Ayos lang po, Lolo. Hindi ko naman po nararamdaman na ampun po ako. Minahal niyo po ako. Gaya po ng tunay na apo. Hindi po kayo nagkulang sa akin. Maraming salamat po, Lo. Mahal na mahal ko po kayo. Mas humigpit pa ang yakap ni Onyok sa kanyang lolo. Lahat ay natuwa at naantig sa kanilang samahan. Nabilib sila sa kung paanong tinanggap ni Onyok ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at naging saksi din sila kung gaano kabuti ang puso ng bata. Samantala, naging inspirasyon si Onyok at Cardo sa buong baryo. Itinuring silang mga bayani. Hindi na sila tinatawag na pasaway at pabigat, kundi huwaran na ng katapangan. Si Onyok na minsang iniiwasan ay tinitingala na. Si Cardo naman ay pinatunayang matapang din siya at may tunay na malasakit sa kanilang baryo. Si Lolo Pedro naman, na minsang inakala ng iba na wala ng silbi, napatunayan nilang may halaga pa rin sa baryo. At si Kapitan Greg, pinuri ni Mang Densyo na siyang pinakamagaling na kapitan
na nakilala niya. At mula noon, naging mas matibay ang pagkakaisa ng buong baryo. Sama-sama silang nagbantay, nagdasal at nagtulungan. Hindi na sila takot sa gabi dahil alam nilang may mga tulad ni Onyok at Cardo na handang sumabak sa panganib, alang-alang sa kanilang lahat.